constant you remain. Every mystery, the questions I've carried are safe within your will. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You come through. You are always able. I
singing holy, holy, holy one. I believe, I believe. At sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa umaga pong ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Purihin po ang Diyos. Salamat po sa panibagong umaga na kaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba, at pinasasalamatan sa umaga pong ito. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat paglingkuran, karapat-dapat pasalamatan. Pagkat kayo ang Diyos na napakabuti. At tunay nga po, Panginoon, na walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na hindi nagbabago. Ama, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na muli ay makalapit po sa inyo at makapagpasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong biyaya at kahabagan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ngayon din po, hinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy na pagdaloy ng masagana mong habag at biyaya sa amin. Patawad po sa anumang mga naging pagkukulang namin at mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po, Panginoon. Cleanse us po from all unrighteousness. Purify our hearts, Lord God. Hallelujah. Ama, salamat po sa iyong kahabagan po sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito na muli po ninyo kaming samahan sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na lubos naming maintindihan at maunawaan ang iyong mensahe para sa aming lahat sa araw na ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy ang nagtuturo sa amin at nagpapaalaala sa amin sa lahat ng bagay. Ama, purihin ka at sambahin ka at pasalamatan ka. Hallelujah. We bless you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen po. Tayo po ay nasa aklat po ng Leviticus at ngayon po tayo po ay nasa chapter 3 na po. And dito po tayo sa Leviticus chapter 3. Ang pamagat po dito ay the peace offering. Okay, so sabi po dito, ito po ay patungkol sa mga handog na pangkapayapaan. Sa English po, ito po ay tinatawag na the peace offering or the fellowship offering. Sabi po dito sa verse 1, kung ang iaalay na handog pangkapayapaan ay isang baka, maging babae o lalaki man, kailangang ito ay walang kapintasan. Verse 2, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan at ibubuhos ng pari ang dugo sa paligid ng altar. 3, sa handog na ito, kukuha ang pari ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba nito. Gayon din ang 2 bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. 5, ang lahat ng ito ay ilalagay sa altar at susunugin ng mga pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. 6, kung tupa o kambing ang handog pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangang ito'y walang kapintasan. Verse 7, kung tupa ang handog ng isang tao,
ito'y dadalhin niya sa harapan ko. 8, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos sa mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Verse 9, kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa bulugod at ang bumabalot sa mga laman loob. Verse 10, kukunin din niya ang 2 bato, pati ang taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Verse 11, ang lahat ng ito ay ibibigay niya sa pari upang sunugin sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. 12, kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap niya ito kay Yahweh. 13, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito ipapatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. 14, kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang 2 bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Verse 16, lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. Verse 17, ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon, saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Yan. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So dito po, sinasabi po na ang dugo ay dapat na ibuhos para sa kapayapaan. Kaya po ang pamagat po nito ay peace offering or the fellowship offering. Ang kapayapaan sa pagitan po ng Diyos at sa atin po na mga tao na sumasamba po sa Kanya ay hindi po libre. Yan, sabihin nga po natin kapayapaan. So hindi po ito libre. Dito po sa ating binasa, ibig sabihin po dito, para matamo ng mga sumasamba sa Diyos ang kapayapaan, kailangan po na may magsakripisyo ng pag-aalay ng dugo. Yan, sabi nga po sa verses 2, 8, tsaka doon sa verse 13, ibubuhos ng mga saserdote ang dugo ng mga animal sacrifice sa paligid po ng altar. Sabihin nga po natin animal sacrifice. Yan, so kung mapapansin nyo, may mga binanggit po doon kung baka ang handog, kung tupa, kung kambing. Yan. So yung dugo po noon ng mga animal sacrifice, ibubuhos po ng mga saserdote sa altar. Then kukunin po yung lahat ng mga tabang bumabalot sa laman loob. At ito po ay ibibigay sa saserdote at susunugin sa altar bilang pagkaing handog at ang sabi po doon, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Amen? So kahapon po ay natalakay din po natin ang patungkol sa grain offerings na sinusunog din bilang handog. At ganun din po ang sabi doon, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Yan, an aroma pleasing to the Lord or a sweet aroma pleasing to the Lord. Isang mabangong samyo. Yan, sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga po sabi natin kahapon, kumusta po ang ating buhay? Ang buhay po ba natin ay mabangong samyo sa Panginoon? Sweet aroma po ba ang buhay natin? Pleasing po ba ang buhay natin sa harapan ng Panginoon? Kasi sinasabi natin na ang buhay natin ay iniaalay natin sa Panginoon. Kinakanta pa nga natin ito eh. Ang buhay ko'y alay sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Gawin ang naisin mo, masunod ang layunin mo dito sa buhay ko. So inaalay natin ang ating buhay sa Panginoon. Tama po ba? So ang tanong, ito po bang pag-aalay sa ating buhay ay nakalulugod sa Diyos? Ang buhay po ba natin bilang handog sa Diyos ay nakalulugod ba sa Kanya? Yun po yung tanong po doon. Nandyan pa po ba tayo? Ayan, nandyan pa. Yan, dito po sa chapter 3, ang isang tao po ay
nagbibigay ng handog as a fellowship offering or peace offering sa Panginoon bilang pong pagpapahayag ng pasasalamat po sa Diyos, or essentially an offering of thanksgiving. At ito po ay isang paraan ng kanyang pagtatatag ng pakikipag-fellowship po sa Panginoon, or sa pagitan niya o sa pagitan ng nag-aandog at sa Diyos. No, kung halimbawa tayo po yung nagbibigay ng peace offering. So, ibig sabihin, nagtatatag po tayo ng pakikipag-fellowship sa pagitan natin at ng Diyos. Yun. At dahil ito po ay sumisimbolo ng kapayapaan o pakikipagkasundo sa Diyos. So according sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ang bagay na ito, bahagi po ng handog ay maaari pong kainin ng taong naghahandog nito. Yan. Okay, so purihin pa ang Panginoon. Ang pinakadakilang handog po ng pangkapayapaan o greatest peace offering ay nangyari po nung ibinigay po ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo sa krus. Yan. Ang kanyang sakripisyo at pagbubo ng dugo or pag-aalay ng dugo, pagsasakripisyo ng kanyang buhay at pagbubo ng dugo ay hindi lamang po para maging kabayaran po sa ating pong mga kasalanan, kundi upang tayo ay linisin. Yan, linisin sa lahat ng ating mga karumihan at bigyan po tayo ng bagong buhay. Yan, sabihin nga po natin bagong buhay. Kaya tayo po ngayon na mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo na nanalig, sumampalataya sa kanyang ginawa. Yan, tayo po ay may bagong buhay kay Kristo. Purihin po ang Diyos. At dahil sa ginawang sakripisyo po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay may kapanatagan o may kapayapaan sa presensya po ng Diyos. Sabihin nga po natin, kapanatagan. Yan, meron po tayong kapanatagan sa presensya ng Panginoon. Sabihin nga po natin, kapayapaan. Meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Amen? Sabi nga, in his presence there is peace, there is joy, there is love, there is healing. Yan, sa presensya ng Panginoon may kagalakan, may kapahingahan, may kagalingan, may kapayapaan, may kapanatagan. Amen. Yan, kaya meron po tayong kapanatagan, panatag po tayong makakalapit sa presensya po ng Diyos. Amen? Amen. Sinabi po ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay ang prinsipe ng kapayapaan. Sabihin nga po natin, Prince of Peace. Yan. Okay, sabi po dyan sa Ephesians chapter 2 verse 14. Yan, ipakita po natin. Sabi dyan, for He Himself is our peace. Siya mismo ang ating kapayapaan. Amen? Amen. Sabi din po sa John chapter 14 verse 27, yan, ipakita po natin. Sabi diyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating kapayapaan. Kaya, huwag po tayong mabagabag. Huwag po tayong matatakot. Amen po rin po ang Diyos. Kaya kung tayo man po ay parang hindi payapa o may mga bumabagabag sa ating kalooban, o kaya ay nagugulumihanan tayo. Minsan, inaatake tayo ng anxiety, or meron tayong tinatawag na parang nagpa-panic attack tayo, no? Kapag may parang sitwasyon, nangyayari, o meron tayong nararamdaman na parang hindi tama or something is wrong. Parang nag-overthink tayo, then mamaya parang inaatake ka na. Yun nga, yung tinatawag na panic attack, then inaatake ng anxiety, tapos parang nade-depress ka.
Yan. Tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay po ng kapayapaan. Amen? Bakit? Kasi siya po mismo, Jesus Christ Himself is our peace. Yun po ang sinabi sa talata dito sa Ephesians chapter 2 verse 14. Siya ang ating kapayapaan. Amen? Purihin po ang Diyos. Kaya po, salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang kahabagan at biyaya sa bawat isa sa atin na kung tayo man po ay nakakaranas ng mga sitwasyon na parang nahihirapan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, hindi natin alam kung ano ang gagawin. Yan, lalo na kung ikaw ay may karamdaman na parang ang tagal-tagal mo nang pinag-pray pero parang hindi mo nakikita ang tugon ng Diyos. Huwag po tayong mabagabag. Alam po ng Diyos ang kanyang gagawin. Hindi na po tayo, sabi ko nga kahapon, hindi na tayo hinahanapan ng Diyos na gumawa ng mga ritual at mga paghahandog at mag-alay-alay ng mga sakripisyo. Kasi ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo, tinapos na po ng ating Panginoong Hesukristo. Yung dapat na tayo ang gagawa, ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang tangi lamang po nating kailangang gawin ngayon ay ang manalig sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Amen? Sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. We give you praise and honor and glory, for you are worthy, Lord. Yes, God, you are supremely worthy. Tunay, Panginoon, na kayo lamang ang karapat-dapat, papurihan at sambahin at pasalamat. Ama, salamat po sa biyayang at kahabagan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dahil sa iyong pag-ibig, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Yesus. Kami ay iyong tinubos at nilinis ng iyong banal na dugo. Hallelujah. Kahit hindi po kami karapat-dapat. Ama, maraming pong salamat. Kami ngayon ay may kapanatagan at may kapayapaan sa iyong presensya. Kami ay panatag na makalalapit sa iyo, Panginoon. O aming Diyos, nang ginawa ang aming panalangin sa umaga pong ito, sa aming paglapit sa iyo ay paging dapatin po ninyo kami. Ama, salamat po. Ikaw pa rin ang Diyos na mahabagin. Ikaw pa rin ang Diyos na mapagpatawa. Ikaw pa rin ang Diyos na mapagmahal. Punong-puno ng habag at biyaya. Punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah. Ama, itinataas po namin sa inyo ang aming Daddy Bishop. Patuloy mo po siyang pangalagaan, lingapin, alibin, yakapin in the name of Jesus. Kasama ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, ang biyaya mo at tabag, ang lagi nilang maranasan in the name of Jesus. At gayon din sa kanyang nalalapit po na pagbabalik sa Pilipinas, sa kanyang pag-uwi, dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na biyaya mong pag-iingat sa kanyang buhay. At ligtas siyang makakabalik sa piling ng kanyang mga mahal po sa buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa umaga din pong ito ay muli po naming itinataas sa inyo ang mga may karamdaman. Abutin po ninyo sila ng iyong mapagpala at mapagpagaling na mga kamay in the name of Jesus. Mainaalala po namin sa inyo at itinataas si Ellery. Pinagkakatiwala namin siya sa inyo. Patuloyan mong kaabagan po ang buhay ng batang ito in the name of Jesus. Lord,
Kayo po ang Diyos na mapaghimala at magagawa po ninyo ang lahat ng bagay, higit pa sa aming mga inaasahan. Lord, salamat po sa kahabagan niyo po kay Emily. In the name of Jesus. Alalahanin niyo rin po si Ate Olive na nakatakda pong operahan sa ngayong pong Lunes, Panginoon. Lord, I pray for your grace upon her life in the name of Jesus. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon, Panginoon, na maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala in the name of Jesus. Ama, alalahanin niyo rin po si Ate Irene. Salamat din po sa kagalingan po ni Ate Irene Manforte. Ano man ang nangyayari sa kanyang leeg, Panginoon, we pray in the name of Jesus for your grace upon her life. Right now, touch her, God, in the name of Jesus. Ipuin mo po si Ate Irene sa mga oras na ito. Alalahanin niyo rin po si Nanay Lemia. Patuloy ang maranasan ni Nanay Lemia ang himala po ninyo in the name of Jesus. Salamat po sa tuloy-tuloy po ninyong pagpapagaling sa kanya. Alalahanin niyo rin po si Mama Lydia, Panginoon. We pray, God, for your healing touch upon her life right now. In the name of Jesus. Bigyan mo rin po ng pagkakataon si Mama Lydia na maranasan ang iyong kapangyarihan at imala sa kanyang buhay. Salamat po, patuloy po kayong may ginagawa sa kanyang buhay. Maging sa buhay po ni Mami Elma, Panginoon, salamat po sa tuloy-tuloy po ninyong pagpapagaling sa kanya in the name of Jesus. Alalahanin niyo rin po ang aming Nanay Nelia. Salamat po sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa kanya ng kagalingan at kalakasan ng kanyang lupang katawan. In the name of Jesus. Gayon din po kay Papay, kay Mamang, kay Nanay Vilma, Panginoon, sino man na may mga dinaramdam, Panginoon, sa kanilang lupang katawan. We pray, God, for your healing touch in the name of Jesus. And we declare, God, complete healing in Jesus' name. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong mga anak, at yun din, itinataas po namin sa inyo ang mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw po na ito. Salamat po sa karagdagang taon na ipinagkaloob niyo po sa kanila in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po sa pahiram na buhay at pagkakaloob niyo po ng kalakasan ng katawan. Yes, Lord, physically and spiritually. Salamat po sa patuloy na pagpapalakas sa amin. Salamat po, pinagpala mo na ang aming Ate Celeste sa kanyang kaarawan kahapon. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na biyaya mo at abag sa kanyang buhay. Gayon din po ang aming dalangin, maging kay Kuya Alan na nasa ibayong dagat, at maging sa lahat ng aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, kay Kuya CJ, kay Kuya Jomel, kay RC, in the name of Jesus, kay Arnie, Panginoon, in the name of Jesus, kay Angel, sino man, Panginoon, na nasa ibang bansa, ang kanilang mga mahal sa buhay. We pray, God, for your divine protection sa kanilang lahat. Ama, salamat din po sa kahabagan niyo rin po sa aming bansa sa mga panahon na ito, lalo na po sa mga lugar na kung saan ay may nakakaranas po sila ng mga pag-ulan, ng bagyo at mga lugar na madali pong binabaha, Panginoon. Ama, salamat sa biyaya mo pong pag-iingat, Panginoon. Lalo na po sa mga lugar kung nasaan nandun ang iyong mga anak, mga kapatiran, Panginoon. Salamat po, ang aming tulong ay sa iyo manggagaling. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo po at habag. In the name of Jesus. Ama, pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan sa araw na ito. Dalangin din po namin ang biyaya mo pong pag-iingat
sa lahat ng iyong mga anak na nagtatrabaho, mga papasok pa lang sa trabaho. We pray God for your divine protection din po sa mga nagmamaneho ng sasakyan, ng motorbike. Salamat po Ama sa biyaya mo pong pag-iingat sa aming pong lahat. Bigtas kaming aalis ng aming mga tahanan at babalik kaming buhay sa aming pong mga tahanan. Maraming pong salamat Ama sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa buong Miracle of Life family, maging sa lahat ng mga kapatiran sa ibang fellowship, sa pagtugon at pag-abot po ninyo sa aming pong mga pangangailangan sa araw po na ito. Maraming pong salamat, aming Diyos. Hallelujah. Patuloyan kaming nagtitiwala at umaasa sa inyo, Panginoon, sapagkat iyon ang sinabi sa iyong mga salita, sino mang umaasa at nagtitiwala sa inyo ay hindi mabibigo at hindi mapapahiya. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Hindi po ninyo kami iiwanan. Ama, minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga po ito. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw po na ito. God bless everyone. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God.